So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, ay nag-file na po ng candidacy si Bato de la Rosa kanina. So balik kasama niya si Bongo, si Ipe, si Philip Salvador at saka siya. So alam niyo mga kababayan, no, medyo natawa lang ako dito sa mga statement po ni Bato de la Rosa. Kasi tinanong ko si Bato de la Rosa tungkol sa ICC kung makakaapekto ba ito sa kanyang kandidatura kasi mukhang matatalo po si Bato de la Rosa sa eleksyon eh. Kasi nasa number 11 or number 12 ata siya sa mga surveys, no? So ngayon, tinatanong si Bato de la Rosa regarding po dyan sa ICC. So ang sagot po ni Bato de la Rosa, isa daw po itong panggigipit ng administrasyon po na to. So nambintang na naman po si Bato ng walang ebidensya. Ang point kasi dito mga kababayan, no, gagawa-gawa ng katarantaduhan itong si Bato de la Rosa noong panahon ni Digong. Tapos ngayon binabalikan siya at ayun naman ang tama para sa kanya, pangaharas daw po ito. Okay. So sa hindi lang po nakakaalam, no, pakita ko sa inyo yung balita kanina. Okay? So ito. From ABS-CBN News ata to, no? From News 5. Okay? So ito, basahin natin to. Sabi dito. Okay? Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo formally filed their certificates of candidacy as a re-electionist on Wednesday. So ngayong araw ata, no? Along with actor Philip Salvador under the Partido Demokratikong Lakas ng Bayan, PDP Laban. Yan, so ay, tatlo sila. So actually mga kababayan, no, gawan natin ng hiwalay na content ito, no. So si Basti Duterte ay posible rin po tumakbo bilang senador. Pag-usapan natin mamaya sa sunod na content natin. So ngayon, gawan natin ng reaction video itong sinabi ni Bato. Okay? So ito, panoorin natin to. Sige. Subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. So sabi niya, no, alam naman po natin what's behind of this investigation. So kung ano man yung alam mo ba to, iba yung pagkakaalam namin. Ang pagkakaintindi namin, dyan po sa Quad Committee po na yan na ginagawa po ng Kongreso natin, ginagawa lang po nila yung tama. Pero ewan ko lang kung ano yung para sa'yo. Kasi, di ba, para sa atin po, yung ginagawa ng Quad Committee po na yan, ayan po ay paghahanap po ng katarungan sa pambababoy po ng mga Duterte administration nung si Digong ang presidente. Sige, by the way, ituloy natin. Sige. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. Yan, so sabi niya dito, ito daw po ay isang grand demolition job sa mga aliado po ni Digong. Kalokohan mo ba to, ICC? Grand demolition job sa inyo ni Digong? Score. So alam niyo mga kababayan, no, kung anong nakakatawa kasi dito. Okay? Yung ICC mga ka-Streetwise, hindi po yan demolition job sa inyo. Ito po ay kaso laban sa inyo ng International Court. So ito, puntahan natin to. So ito yung post ni Trillanes nung kailan niya ba pinost to? Nung 2 months ago pa ata niya to pinost, no? So ito, tingnan natin. So ito ay July 25, di ba? So anong kanalaman ng demolition job dito sa inyo? Hindi ito demolition job. Ito is dokumento na nagsasabi na sangkot talaga kayo sa patayan, no? So sabi dito, no, Office of the Prosecutor. Okay? So yan, no, sa taas, Office of the Prosecutor, confidential. Tapos ang pangalan mo nandito. Ayan, no? Oh. Teka lang, lakihan natin para makita, no. Ayan, no. Number 1 ka, oh. Bato de la Rosa. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan, oh. So, dito So, Bato de la Rosa, Albayalde, Karamat, Leonardo, Ilazar Mata. Oh. Kita nyo mga kababayan, di ba? On denial talaga tong si Bato. Oh. Hindi demolition job yung nangyari sa inyo sa ICC. Ito po ay kaso dahil nga po nagpapatay kayo ng tao ng walang due process. Ang lumalabas dito parang sinisisi mo pa yung administrasyon ngayon kung bakit ginawa nila yung tama. Di ba, gumawa ng tama yung Quadcom para imbestigahan kasi hindi naman talaga pwede na ganun lang Bato. Di ba, nung panahon ni Digong ang tapang-tapang ninyo. Akala nyo kayo yung hari ng Pilipinas sa buong hanggang mamatay kayo.
Ngayon, binalikan kayo ngayon, actually, hindi nga ito pagbalik eh. Naghahanap lang po tayo ng hustisya. Tapos ngayon, nung tinanong ka tungkol sa ICC, para sa'yo, demolition job ito? Ay, sakto yan, maganda yan. Sakto kasi pang ano ka. Kolelat ka naman eh, pang number 11 or pang number 12 ka naman sa mga service at mukhang matatalo ka na. Malamang last mo na yan. Okay, continue, sige. I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Actually, sa tingin ko, si Bato naman mabait. Yun lang uto-uto. Ayun ang sa tingin ko ha. Si Bato, mabait naman yan. Mukha naman siyang mabait. Yun nga lang, uto-uto. Uto-uto siya sa mga Duterte. Ginawa kang aso ng mga Duterte. So, ngayon, di ba, napakabobo mo naman kasi hindi mo na-realize nung panahon na yun. Isipin nyo mga kababayan, no? Si Bato, ano lang yan, chief, hepe lang po yan sa Davao City. Di ba? Hepe lang po siya sa Davao City. And then, nung si Duterte po naging presidente, bigla siya naging chief PNP. Ang daming nilaktawan na ranggo ni Bato. O so ngayon, ikaw syempre ko naman utu-utu ka, magtiwalang presidente sa akin. O, ang di mo alam, inuuto ka lang para magamit ka sa patayan ni Digong. Di ba? Ano ko sa'yo? Sige, continue nga natin. Huwag niyo ko iboto. Pero kung kayo naniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga at kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Parang mali ata. Si Digong nagkapera, mukhang ikaw ata hindi. Si Digong, so paano nagkapera si Digong? Nung ginawa po ni Duterte yung tokhang po na yan, ang ginawa talaga ni Digong diyan is ineliminate po nila yung mga kakompetensya nila sa droga. Hindi ako may sabi niyan, si Las Cañas ha. Si Las Cañas may sabi nun. Na ugali talaga ni Digong na patayin yung mga personalidad na nagiging kompetensya nila sa droga. So ngayon, pinapatay ni Digong yung mga small time na drug pusher, di ba? Para ma-monopolize yung bentahan ng droga. Sabi ni Las Cañas yun. Di ba? So ngayon, kung meron nagkapera dito, baka si Duterte, ikaw hindi. Hindi ka kasali. Kasi nga utu-utu ka. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa? Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko naman, I'm not fighting these survey firms. Naniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init ng kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sa nagmamayabang ako. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Okay. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. So alam niyo mga kababayan, no, dito sa speech po na to ni Bato, meron siyang binanggit tungkol sa isang tatakbo daw po ng mayor na sangkot sa droga. So ito ata si Kerwin Espinosa. Tama, no? So ito actually napag-aralan ko to si Kerwin Espinosa eh. Nabanggit niya yan hindi ko lang na screen capture, no? Yan. So ito 'yon, no, si Kerwin Espinosa, no. So si Kerwin Espinosa kasi mga kababayan
is kinasuhan to ni Duterte na sangkot sa droga. Okay? So, siya po ay magpa-file po ngayon ng candidacy sa Leyte. Okay, sa Leyte, no? Yun nga lang, no, nung binabasa ko tong article na to, mga kababayan, acquitted to eh. Di ba? Acquitted to, kailan? 2021, panahon ni Duterte. Saan na ba yun? Oh. Ito, Kerwin is the son of Albuera's former mayor, Ronaldo Espinosa, who died in 2016 due to an alleged shootout that Commission of Human Rights and the Senate branded extrajudicial killings. So ngayon, ang sinasabi kasi nila dito ni Digong, itong tatay po ni Kerwin Espinosa ay sangkot sa droga. Okay? So paano natin malalaman na sangkot sa droga itong tatay ni Kerwin Espinosa? Pinatay ni Digong. Di ba? Pinatay ni Duterte eh. Tapos, mga kababayan, no, ito sabi dito, no, Espinosa was initially indicted by the Department of Justice for illegal drug trade in Western Visayas. So, Western Visayas dito sa amin, no? Tama, di ba? Sa Panay Island in August 2021. One of the charges was later dropped in December 2021 while he had one of his colleagues were acquitted of a drug trade charge for insufficient evidence in 2023. So, ibig sabihin, no, noong panahon ni Duterte, 2021, acquitted si Kerwin Espinosa. Tapos, 2023, noong panahon naman ni PBBM, acquitted din si Kerwin Espinosa. At tandaan natin, mga kababayan, si Kerwin Espinosa po ay isa po sa mga nag-recant dun po sa mga testimony niya against kay Leila de Lima. Diba kasi si Kerwin Espinosa po yung isa po sa mga sa mga nagdawit kay Leila de Lima, and then eventually nalaman din po natin na acquitted din si Leila de Lima. So ito ang lumalabas dito, itong nangyari kay Kerwin Espinosa pala, is ito rin pala yung dapat na gagawin nilang modus kay Mayor Mabilog ng Iloilo City. Di ba? Si Mayor Mabilog, ang sabi nga po ni Mayor Mabilog noon na sinangkot si Mayor Mabilog sa droga pero merong catch. Di ba? Hindi ka namin isasangkot kung ituturo mo si Marojas at saka si si Marojas at saka si Drilon na sangkot din sa droga. Kasi mga kababayan, aminin man natin o hindi. O, di ba? Ako naniniwala po tayo sa korte. Pag sinabi ng korte na acquitted yan. O, di ba? Mabagal, pangat ang sistema, pero kung hindi tayo maniniwala sa korte at kung maniniwala lang tayo sa haka-haka natin, anong klaseng tayo? Anong klaseng Pilipino tayo? Di ba? Oh, so yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, mixing content lang po ito, no? So ano masabi nyo nga po dito, sa sinasabing demolition job nga raw po ng administrasyon po ni Presidente Bongbong Marcos dito po sa mga kakampi po ni Duterte. Hindi ko talaga makuha yung point eh. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan, tapos nung naghahanap ng hustisya yung mga tao, especially po yung Quadcom tsaka yung mga congressman natin, para sa inyo demolition job yan. At saka paano magiging demolition job yan kung ito po ay galing sa ICC? Bubo din eh, no? Well, mga kababayan, sana huwag po natin iboto si Bato. Ayun lang po yun. So yun mga kababayan, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito sa content natin. So syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, so pa-share na rin po ng video po na to para po makatulong din po sa ating munting channel. So maraming salamat mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye.